No? Sabi, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Aha. Ibig sabihin, mga kapatid, alam niyo mga kapatid, ito ang dapat niyong matandaan. Ang pinakamalaking problema ng tao, kayo ba may problema? Anong problema niyo? Walang pera. Ano? Ano pa? Ay lahat ng tao ay may problema. Ano ho? Kapag ikaw ay tao walang problema, ano mo ibig sabihin? Ikaw ang problema. Ano? Kapag ang tao ay walang problema, siya ang problema. Pero mga kapatid, ako po iniwalang lahat ng tao may problema. Pero ang ibig ko sabihin, sa ating paksang pag-uusapan, nais ko ipalam sa inyo, ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi yung wala kang boyfriend, hindi yung wala kang girlfriend, hindi yung wala kang pera, hindi yung ikinaedad na, hindi ultimo kahit karamdaman. Hindi yan ang pinakamalalang karamdaman. Hindi maging hindi ka nakapag-aral. Hindi po yan ang pinakamalalala. Hindi po yan ang pinakamalala. Ano ba ang pinakamalalang karamdaman o problema ng tao ay ito. Yan, nasa talata na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ibig sabihin, hanggat hindi ka ligtas, ikaw ay alipin ng kadiliman. Di bali nang ako ay hindi nag-aral basta ako'y tiyak kong palangit. Basta ako'y kalag sa kapangyarihan ni Satanas, kapangyarihan sa gumagapos ng kasalanan. Di baling ako'y walay-wala, di baling ako may kapansanan, di baling ako'y matanda na, di baling ako ay hindi matangkad, di baling na ako'y pango, di baling nang kung ano man ang itsura ko. Hindi yan ang tunay na problema. Ang tunay na problema, iyan. Kapag hindi mo tiyak na ikaw ay palangit, kalikar ka ng kadiliman. Nasasabi, pag hindi ka paligtas, hindi ka pa naililipat, wala ka sa kaharian ng anak. Ang idea lang, mga kapatid, kapag ikaw ay hindi mo patiyak na palangit, ikaw ay pa-impyerno. At yan po ang pinakamalaking problema. Bakit? Kung mayaman ka man, mamamatay ka pa rin naman. Kahit naman ikaw mayaman, mamamatay ka pa rin naman Ikaw na yung pinakamatalinong, alam mo, na nabubuhay. Tumalino ka na, mamamatay ka rin. Ikaw na yung pinakamalakas na sinasabi mo, hihina ka rin. At mamamatay ka rin. Yamang sa alabok ka nang galing, sa alabok ay babalik ka rin. Kung paanong itinakda sa tao mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang pinakamalupit ito mga kapatid, kapag hindi mo tiyak na ikaw ay ligtas, hindi mo tiyak na ikaw ay palangit, hindi mo tiyak na ikinapatawad sa iyong kasalanan, ito ang pinakamalaki mong problema. Nasa kapangyarihan ka ng kadiliman. Maliwanag ko ba? Lahat ng tao ay ipinanganak sa ilalim, paghahari ng kasalanan, at nabubuhay sa kaharian ng kadiliman. Kahit nga tao, lahat ng ipinanganak, nasa ilalim na ng paghahari ng kasalanan. Kaya naman ang tao nabubuhay kung sino yung naghahari. Kaya magaling pa ng bata, mababait, nung magkamalay na, napabarkada na. Kung alam ko lang, sana hindi ka na lumaki. Bigyan ng bata ang babait. Ang cute. Diba? Pero nung lumaki, alam niyo, sa totoo na, kapag hindi ka maliligtas, lalaki kang wasak. Bakit? Tayo'y alipin ng kasalanan at busin tayo ng kasalanan. Wawasakin tayo ng kasalanan. Wala akong ipinanganak na pabuti. Kaya kung hindi ka maliligtas, aalipinin ka ng kasalanan. At nabubuhay ka kung anong gusto niyan. Tingnan niyo po, obserbahan niyo ang tao. Obserbahan niyo, yun ang reality. Hanggat di ka naliligtas, hindi ka nalilipat, naaalis sa kapangyarihan ng kadiliman,
Yan ang sistema ng buhay. Kaya rampant ang nakawan. Rampant ang bisyo. Rampant ang karahasan. Rampant ang gawaing kasalanan. Huwag mo sabihin sa matanda lang yan. Di ba, nakapanood tayo? Minor de edad, kaya malakas ang loob pumatay kasi hindi daw naman sila makukulong. Ang punto, may alam sila sa batas. Hindi sila inosente. So, huwag mo sasabihin sa young people ka, inosente ka. Are you listening? Huwag mo sasabihin sa akin, Pastor, ako'y inosente. Sa totoo na, 10 years, meron pong na interview. 13 years old pa lang, may kaso na ng rape. May nakukulong na, minor de edad. Kaso lang, walang magawa. Alisin din. Bakit? Yun ang sabi ng batas. Kaya may nagsusulo ngayon na pababain ang pananagutan sa batas. Bakit ganun ang buhay? Kasi sabi na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ibig sabihin, hanggat hindi ka ligtas, nasa kapangyarihan ka ng kadiliman. Maganda naman sana ang cellphone di kaganda. Kaso lang, pag ikina sa kapangyarihan ng kadiliman, ito, bukas o, kasi tinitingnan ko yung nadating. Bukas ang CCTV. Ngayon, pati cellphone, mali ang gamit. Kasi nasa tao yan. Ang problema kasi ang tao talaga'y alipin ng kadiliman. Kaya wag na ho tayo magtaka sa paligid. Ang ipagtaka mo, kung ikay ligtas, gayong ka pa rin. So, ang tao po ay nabubuhay sa kapangyarihan ng kadiliman. Dahil control nga po yun At hindi kaya na ang kanyang sarili ay makalaya. Hindi kaya ng relihiyon, hindi kaya ng moralidad, hindi kaya ng ating magagawa na tayo ay makalaya, makaalis. Only God is able to change situation. So yan ang ating pag-uusapan ngayon. Bagaman ikaw, hindi lang nanonood, ako hiniwala, meron dito. Na kung hindi ka magsisisit mananampalataya kay Kristo, mananatili kang bihag ng kadiliman. Alam niyo po, lagi ang alam nilang kadiliman, vampira. Nako, huwag na kayo maniwala sa chismis. Aswang, tikbalang. Alam niyo ba, ang simple lang, nakikialipin ng kadiliman, hindi ka makaalis sa bisyo. Hindi ka makaalis sa masamang ugali. Hindi ka makaalis sa masamang nasa. Hindi mo mabago ang iyong sarili. Hindi mo kayang tumino. Are you with me? Yan po yung kadiliman. Alam mo si Satanas po, wag mong isiping laging siya may sungay, may mahabang buntot. Sa totoo na, si Satanas ay pinakapogi. Bakit? Lucifer yan. Pero magandang anghel. Ang kadiliman, ang kasamaan, yan ay kasalanan. Lahat ng kasalanan, yan po'y tipo ng kadiliman. At ang hari ng kasalanan, ang nangingibabaw diyan ay si Satanas. Kaya hanggat hindi ka ligtas, nasa poder ka ni Satanas. Amen? At hindi mo kayang umalis. Yan po ang malupit yan. Hindi mo kayang magbago. Only God is able to change your situation. Na siyang nagligtas. Yung siya dyan, si Jesus Christ yan, hindi ikaw. Yung siya diyan, hindi relihiyon yan. Hindi kautusan yan. Hindi kung sino ang Pilato yan. Hindi si Maria yan. Hindi ang Pope. Hindi pastor yan. Na siyang nagligtas, hindi ikaw yan. Ikaw yung ililigtas, hindi ikaw ang tagapagligtas. Sino yan? Na siyang nagligtas sa atin. Kaya ang makapagliligtas sa iyo mula sa kapangyarihan ng kadiliman ay siya. Amen? Masarap pong makalaya.
Masarap pong matiyak na palangit pag namatay. Masarap po, walang kasing saya, walang kasing gandang kapalaran, yung ikaw ay naligtas. Sabi, na siyang nagligtas. At ang maganda, siyang nagligtas. Past tense, hindi magliligtas pa lang. Alam mo, kapag si Kristo ay yung sinampalatayanan ngayong umaga at nagsisisi ka na yung kasalanan, siya lang talaga ang magliligtas sa iyo. Ngayon, ating pag-usapan, God is able to change situation. Ano ba situation natin dati? Yan o, sabi ng talata, lahat ng makasalanan ay nasa kapangyarihan ng kadiliman, pinaghaharian ng kadiliman, nabubuhay sa kung ano ang gusto ng kadiliman. Kaya huwag kang magtaka sa ating kapaligiran. Huwag kang magtaka. Dahil yan ang sistema. Kaya ang Bible, makikita mong totoo talaga. Kasi yun talaga ang makikita mo. Nababago ka lang kapag naligtas ka na. Pero kapag hindi ka ligtas, tingnan mo, ang iyong sambahayan, murahan ng murahan. Lagapakan ang letter P. Ay saput, put. Diga, anak ka ng puto. Ganyan yan. Tapos batang-bata pa kung makaasbok na sigarilyo. Ngayon, yabang na yabang pag nakatato. Sa totoo na, pag ikaw ay tato, ex-convict ka. Pero ngayon, proud na proud ang mga bata. Kinis na kinis ng balat, nagpapatato. Yun namang iba, sama ng balat, ayaw magpatato. Ano? Oo. Bakit kung alin yung nakakahiya, doon ang tao proud? Kasi alipin. Pero alam niyo po, kaya ng Diyos ibahin ang iyong sitwasyon. Gusto niyo ba yun? Walang makababago, ha? Hindi mo kaya. Hindi kaya na relihiyon. Hindi kaya ng ating mga magulang. Bakit? Ultimong mga magulang nga natin, alipin din eh. Only Christ. Only God is able. Una, verse 13, basahin ulit natin. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Dati ang tao pag hindi ligtas, nasa ang kapangyarihan? Nasa ang paghahari? Kadiliman. Pero naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. God is able to change situation. Ano yung kanyang babaguhin? New power. A new power. Alam nyo, ang liwanag ang sabi, na siyang naglipat sa atin. Ang Diyos lang ang kayang maglipat sa atin sa bagong pamamahala. Sa bagong kapangyarihan. Dati, alipin ka ng kasalanan, alipin ka ng kadiliman, pero kaya ka ng Diyos ilipat sa bagong kapangyarihan. Basahin ulit natin ang 13. Alam mo, sa totoo 13 pa lang yan. Ahabutin na tayo maghapon eh. Ano sabi? Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Dati, hanggat hindi ka ligtas, alipin ka ng kapangyarihan. Kaya hindi mo kayang alisin ang sigarilyo, hindi mo kayang alisin ang weteng, hindi mo kayang alisin ang pagmumura, hindi mo kayang alisin ang paninilip, hindi mo kayang alisin ang mga kamanyakan, hindi mo kayang alisin ang maraming uri ng kasalanan. Bakit? Alipin ka ng kasalanan. Alipin ka ng kadiliman. Pero ang maganda, kapag iniligtas ka ng Diyos, naglipat sa atin sa kaharian. Kaya mga kapatid, ang kaya lang maglipat sa iyo sa bagong kaharian ay ang Panginoong Yesus. Amen. Opo. Bagong kaharian. Tingnan niyo po ang Acts 26:18. Acts 26:18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagsibalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos.
Tingnan nyo ha. Mula sa kapangyarihan ng Satanas. Yung palang ang tao hanggat hindi paligtas, nasa kapangyarihan talaga ni Satanas. Ayun eh. Opo. Hanggang sa Diyos. Ibig sabihin, God is able to change your situation mula sa pagiging nasa kapangyarihan ni Satanas, nabubuhay sa kalooban ng gusto ni Satanas, nabubuhay sa gusto lamang ng kasalanan, nagugusto lamang sa hibla, sa hibo ng sanglibutan, papuntang Diyos. Sinong kaya magbago niyan? Hindi ikaw. Young people, hindi kayo. Married, hindi kayo. Sabi, nasiyang, si Kristo yun. Diyos yun. Kaya kung gusto mo ng pagbabago, wala kang pupuntahan. Si Jesus lang. Humingi ka ng tawad. Magsisi ka at manampalataya kay Kristo. So, a new power. Tingnan niyo po ang John 8:36. John 8:36. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Ang tunay na kalayaan, hindi yung pinagdiriwang ng Pilipinas. Naku, hindi mo malaya ang Pilipinas. Dahil ang tunay na pagkaalipin, hindi yung alipin bansa sa bansa. Ang tunay na pagkaalipin, tayo alipin ng kadiliman. Naintindihan niyo ba yun, mga young people? Kayo ba'y nakakita ng kalabaw na pangilungan? Sa bukid, uso yan. Ay ba kung meron pa na yan? Ang ginagawa, may swelas, mga gantong kakapal, nilalagyan ng lubid at binubuhol yung lubid para hindi maila. Tapos yung lubid, ibubutas, ipapasok din hanggang sa kabila. Tapos hihilahin. Ang maglalak ay yung goma. Tama ba? Yung goma. Ano? Kapag ang kalabaw napasukan ng lubid tapos naglalak yung goma, siguro mga taklob nito. Maliit lang ng kontis taklob na ito. Ayan, ito itong puwit na ito. Ganito yung bilog. Ano? Pag ang kalabaw na Panginoon na, sa totoo na, yung lubid, kahit saan hilahin ng may-ari, sunod ang kalabaw. Ano kung bakit tayo hindi makapiglas sa kasalanan, wala tayo resistance, alipin nga tayo. Ha? Naintindihan niyo ba yun? Kung alin yung mali, doon nalagi. Bakit? Alipin nga tayo. Pero salamat. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Amen? Kaya siya ang maglilipat sa atin sa kaharian ng kaliwanagan. Wow! Ano naman yung kaliwanagan? Hindi naman ibig sabihin ilaw. No? Ibig sabihin, ito'y aayusin talaga ang buhay mo. Magkakaroon ka ng magandang direksyon. Pag linggo, nasa simbahan ka. Hindi yung pagkalinggo kung nasaan-saan ka. Ang liwanag, yan po ay nagbibigay sa iyo ng direksyon. At higit sa lahat, ang liwanag, alam ba sa langit, wala ng kadiliman? Bakit? Ang kordero mismo doon ng ilaw. Ibig sabihin, ang liwanag tumutukoy sa langit. At ang liwanag tumutukoy sa Diyos mismo. Kaya sabi ng Bible, ang Diyos ay ilaw. Ibig sabihin, mula sa pagiging kay Satanas, kaya ka nang dalhin ng Panginoong Jesus. Kaya kang dalhin ng Panginoong Jesus mula sa liwanag. Balikan natin ng 1:13. Ano? Hindi ko na ibibigay yung mga puntong ilalim nito kasi dali na naman ay dala na Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat. Sana ilipat kayo. Pag sinabi naglipat, inalis ka sa dati. Sa SM, mapapansin ninyo, kaya pala doon ay inaabot ng alas 9, alas 10 ang opening. Pag ikaw ay lagi napasok doon, pagpasok mo, iba uli ang tayo. Isagyang pinaglilipat-lipat nila ang tayo.
Dati nung tumingin ako, may nakita akong sapatos doon. Pagpunta ko doon, wala na doon. Inilipat. Ibig sabihin, pag inilipat, wala na doon. Pag ikaw iniligtas, wala ka na sa dati. Amen? Oy. Kaya kayo ligtas na. Kaya binakay Kristo na. Abay, alis na sa dati. Tanya, sabi niya, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat. Saan ka inilipat? Inalis ka na sa dati. Saan ka dinala? Sa karian ng anak ng kanyang pag-ibig. Kaya kung ang dati, ang namamayani, ang namumunyagi, nagahari, laging nasusunod sa atin, ay Satanas, ang kasalanan. Ba, iba naman ngayon. Mas namumunyagi ang kaharian ng anak. Amen. Totoo ba yan? Palakpakan natin ang mga bisita natin. Nakakatuwa, sila inaantito, ano? Ang saya nito, kung maintindihan nyo, at magiging totoo sa inyo. Sarap. Akalain mo, palangit ka pag namatay. Akalain mo, nabago ka. Mula sa kawalang pag-asa, sa kawalang magagawa, sapagkat tayo bubusabusin talaga ng kasalanan. Sisirain talaga ang ating, in fact, hindi sisirain, sinira na at patuloy na sisirain ang ating buhay. Pero salamat, may mensaheng ganito. Magmakaawa ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. Amen. Kinausap ng Apostol Pablo taga-Colosas, itong dating buhay natin. Kaya wag kayong iba, sabi, kasi ang daming mga bumubulabog na mga aral dyan sa Colossians. Hindi ko na iisa-isahin. Papunto, pinatitibay niya, alam mo taga-Colosas, biyaya na tayo'y ligtas. Mula sa kapangyarihan ng kadiliman, naglipat sa atin sa kanilang anak. Ang una, God is able to change situation, a new power. A new power. No? Maliwanag ko ba? Nang ako'y hindi paligtas, hindi pa ako napapangaralan ng salita ng Panginoon, kasi nagsimula ako mapangaralan ng salita ng Diyos nung ako'y 16 years old. No? Ako'y taga-Calicanto, Batangas City. Ako noon ay 16 years old, way back 1986. By the month of September, may nangaral sa akin. Noong hindi pa ako napapangaralan, ako'y magsusugal. Hindi lang ako basta magsusugal, talamak, hustler, lalo sa mahjong. At ako'y maninigarilyo. Sino dito nakatikim ng sigarilyo? Brother Rane, nagsigarilyo ka, ako talaga nakakaubos talaga ng yung paninigarilyo, no? Nakakailang stick ka maghapon? Naku, ang hina mo naman. Sino pa ditong nakapanigarilyo bago siya? Si Kuya Rudy, nakakailang ka stick? O yun, at least, magkapantay tayo. Ako ay kaya kong umubos ng 2 kaha. Maghapon. At pag wala na, Kuya Rudy, nagtsatsaga ako sa liwayway. Ano ba yung liwayway? Yung sa matatanda. At saka yung Alhambra. Pero salamat, kinalag niya ako dun. Nang ako'y nagmi-mission pa lang dito, commute lagi ako pag ako'y nagtuturo ng Bible School. Pag ako'y tumabi sa driver, lagi naninigarilyo. Sabi ko, sir, pwede kang magtanong man lang kayo kung okay lang sa kadiis nyo ang may nabuga ng usok. Kasi ayaw ko ng usok ng sigarilyo. Pero sa totoo na, nung ako'y wala sa Panginoon, pag walang sigarilyo, sinisinghot ko yung usok ng tambutso ng tricycle. Oo, pag ako'y walang maibiling sigarilyo, pag dumaan yung tricycle ni Kuya Gimo, dadaan. Pag malapit-lapit na, bakit? Wala akong pambili. Sa totoo na, dumating ang panahon sa akin, Dalway Kinsing Fishball, hindi ako makabili. Dalway Kinsing Fishball, hindi ako makabili. Pero salamat. Salamat sa Diyos.
Praise the Lord! Ako, kung makasagot sa aking mga magulang, no, kay hindi pa ligtas. Bakit? Ay hihingan ako ng pera. Ilay, pambili ng gas. Isip ko naman hindi niyo naman ako binigyan ng puhunan, tapos nung manalo ako, hihingi kayo sa akin. Kasi magaling ako magsugal. Yung 2 pisong di colores, kung inabot niyo yan, nagiging 400 yan pagdating sa Mahjong. Ay hihingan ako ng pambili ng gas. Sorry, inay. Hindi niyo ako binigyan ng puhunan, tapos ako hihingan niyo ng pambili ng gas. Ganyan ako. Pero ako'y tuwan-tuwa sa Panginoon. Amen? Alam niyo, itong pinapangarap ko sa inyo, hindi ito karunungan. Ito'y karanasan. Higit sa karunungan, ito'y karanasan. Ramdam ko, alam kong binago ako ng Diyos. Inalis ako sa kadiliman. Dinala ko sa kaharian ng kaliwanagan. Yan nyo naman, ang laki ng ibinago ng buhay. Nung ako'y unang atin sa Vergara, ang asuot kong t-shirt, nakagayaan pa. Nagpa-game, pahabaan ng pantalon. Ako ang panalo. Bakit? Wala akong sapatos, tinatago ko yung paa. O di ako ang panalo. Pahabaan ng pantalon. Alam mo, na-civilize lang ako nung makakilala sa Panginoon. Hindi ako marunong humarap sa mga tao. Kaya makikita mo ako nandito sa unahan, no way! No way! Pinsan ko nga, hindi ko maharap pag dumating. Hindi ako aalis ng kwarto hanggat hindi naalis ang pinsan ko. Galing sa Manila. Bakit? Mahiyaing bastos. No? Pero nung makakilala sa Panginoon, ito nagpe-preach. At hindi lang dito. Sa maraming lugar. May invitation nga ulit sa akin. Maranasan niyo sana yan. Ang higit sa lahat ng maganda, dati hindi ko tiyak na ako'y palangit. Ngayon, tiyak ko na. Bakit? Siyang nagligtas. Are you saved? Ako po iniwala, ang tunay na ligtas, hindi lang iniligtas papuntang langit. Iniligtas tayo sa kasalanan. Kaya ang mga papuntang langit, hindi naalipin ng kasalanan. Hindi lang sa langit dapat yun mangyayari, kundi sa lupa pa lang. Amen? Then number 2, not only a new power, but also a new position. A new position. Balik tayo sa Colossus 1:13. Tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaya salamat, iniligtas na. Salamat, Brother Rani. Wala na akong bisyo. Ang bisyo ko ngayon, nabago din. Kumain. Pero nagbabawas na din. Dahil nahingal hinihingal. Kakatuwa yun. Kalay ka mahal na sigarilyo ngayon. At saka iniisip ko, Brother Rani, kung di ako inabot ng biyaya ng Diyos, ako'y taong balete lang. Siguro baka ako'y kalikalikar ng karton at namamalimos. Nakakakita ko namang may kapansanan tao. Yung kapag talagang wala lang. Ay, saan? Alam nga namang, anong gagawin mo? Alam, mag-antay na lang ng kamatayan. Di pa hila-hilahor doon, paisa-isay doon, nag-aasa na mag-aabot. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya kung kayo ligtas, magpasalamat kayo sa Panginoon. Maglingkod kayo sa Diyos. Akalain mo yun, binago ka. Akalain mo yung palangit ka? Akalain mo wala ka na sa dating sistema? Then number 2, not only a new power, but also new position. Makikita din natin yan. Kita nyo, diyan din sa talata. Ano ang position mo ngayon? Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, new power, at naglipat sa atin sa kaharian, new position. Nasa kaharian na tayo ng Diyos. Not only new power, but also new position. Ano ba ang position natin dati? Translated us into the kingdom of His dear Son.
Ano makikita natin dito? Wala ka na sa dating tayo. Anong dating mong tayo? Kadiliman. Ikaw ngayon ay kaliwanagan. Totoo ba sa inyo yan, mga kapatid? Mga naligtas? Si Sirio, dito ba si Brother Sirio? Sabi sa akin ni Sister Mila. Pero ngayon, bago. Alam nyo kung bakit dapat tayo nagpapasalamat dyan? Hindi naman ikaw ang nagbago sa iyo. Diyos. Noong kayo wala pa sa Panginoon, kayo mahilig din umawit. Mahilig, pero hindi kahiligan. Ang dami ko sa ulo. Yung mga air supply, mga asin, asukal, bitchin. Alam ko yan. Jingle-jingle Bukod yung song hits. Jingle. Pero ngayon, sa totoo na, halata kung ako'y ligtas, pati awit ng mundo, hindi ako in. Kaya doon pa lang sa music, halata kung ako'y ligtas na Bakit? Dati naman ako'y mahilig dyan, pero ako ngayon yun Wala lalo't yung mga rock ang dating. Naku, nakakabingi yan. Walang kadating-dating sa akin yan. Ano ba? Ang hilig ko dati kung alin yung ayaw ng Diyos. Pero purihin ng Diyos. Wala na ako sa ganong sitwasyon. God is able to change situation. Amen? A new power and a new position. Dating nasa dilim, purihin ng Diyos. Nasa liwanag na. Amen. Sabi sa akin ni Tatay Don, Pastor, gusto kong ikaw mag-akay sa akin. Bakit po? Di bali nang ako'y akayin ng pilay. Kalain mo yon? Pilay, nag-aakay. Bakit? Nasa liwanag. Alam mo, kapag ikinasa liwanag, kaya mong ituro ang tamang landas. Amen? Kaya mong ituro ang daan palangit. Kaya mong ituro ang nagbabago ng buhay. Kaya mong ituro kung paano maalis sa kadiliman. Bakit? Wala ka na sa kadiliman. Kaya kaya mong mag-akay ng mga nasa kadiliman. Hindi ka na wasak, kaya kaya mong magpagamit para yung mga wasak ay mabago. Kaya mong mag-alok ng pagbabago dahil ikaw mismo'y nabago. Nga kapatid, nandyan. Kilala ako na yan. Yan ang makapagsasabi sa akin kung sino si Eloy. Pero kaniniwala, siya rin ang makapagsasabi siya sa akin ngayon kung sino ako ngayon. Amen? Wow! Ang sarap. Alam mo, walang kwenta na ikay baptist na hindi ka nabago. Baptist cannot change you, nor able to save you. Christ alone. Christ alone. Saka ka mag-baptist pagligtas na. Amen? Sarap. Salamat. God is able to change situation. A new position. A new power and then a new position. Tingnan po ang 1 Peter chapter 2 verse 9. Tingnan po. Datapot kay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Ang ligtas, tinawag mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilag-gilalas na kaliwanagan. Praise the Lord.
Salamat, inalis ako ng Diyos sa maling posisyon, sa maling kapangyarihan at maling posisyon. Ako ngayon, sa biyaya ng Diyos, ay wala na sa kadiliman, kundi nasa kaliwanagan. Amen. Kaya sarap yun. Nakapag-aakay na. Amen. Kaya kung kayo may problema, kayo naliligaw, kaya may pastor kayo. Dati ding ligaw ito. Pero salamat, nasa liwanag na. Amen. Kaya ba nasa liwanag na? Bigyan niya na yung mukha. Parang kayo naririmlan. Kasarap. Kasarap. Not only from darkness to light, Efeso chapter 2 verse 19. Tingnan niyo po. Efeso chapter 2 verse 19. Kaya nga hindi na kayo mga tagaipanglupa at mga manglalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Una, from condemnation to acceptance. From condemnation to acceptance. Alam mo sabi ng talata? Talata muna tayo. Kaya nga hindi kayo mga tagaibang lupa. Alam niyo sa totoo na kapag hindi ka ligtas, hindi ka talaga recognize ng Diyos. Hindi ka accepted ng Diyos. Bakit? Nasa kabilang poder ka. Nasa kabilang teritoryo ka. Hanggat hindi ka ligtas. Hindi ka kay Duterte, hindi ka kay Marcos, hindi ka kay Aquino. Ikaw ay sa dilim. Saan ka naboto? Sa dyablo. Kaya nga, hindi na kayo mga tagaibang lupa. Bakit? Dati hindi nga eh. At mga manglalakbay. Estranghero tayo pagdating sa kaharian ng Diyos. Pero, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Dating rejected, ngayon ibinilang sa sangbahayan ng Diyos. Wow! Dapat kayo'y masaya sa church. The company you enjoy most must be the company of the believers. Noong kayo wala pa sa Panginoon, ang nai-enjoy ko ang kabarkada, sina Eugene, sina Roderick, mga yan, paggising ko, kantahan na kami ng kantahan, para kami mga hibang. I enjoy their company, pero na kayo mahaligtas. Kung hindi ka sasama sa akin, hindi ako sasama sa iyo. Hindi na ako masaya sa inyong inaawit. Hindi na ako masaya sa paninigarilyo. Hindi na ako masaya sa tagay. Iba na ako. Amen. Iniba ng Diyos ang aking posisyon. Bakit? Naiba na din niya ang power. Iba na yung naghahari sa akin. Iba na rin ang katatayuan ko. Dati ako'y nasa dilim. Dati ako'y nasa ibang balwarte. Pero ako ngayon ay nasa sambayan ng Diyos. Sa totoo na, no ako'y maligtas, nagkaantay ako may mag-invite sa akin. Kasi hindi pa ako nagsisimba. Tapos ko nang basahin ng Biblia 7 beses. Hindi pa ako nababaptize. Hindi ko pa alam ang simbahan ng Baptist. Nagbabasa na ako ng Bible. In fact, may naakay na akong mga kaluluwa. Hindi pa ako nababaptize. Hindi pa ako nakakarating na simbahan. Bakit? Alam ko naligtas ako. Inuugmukan ko talaga to. Nakakalungkot, mga nagsasabing ligtas hanggang ngayon, di pa alam ang Bible. Is God able to change your situation? And your power? And your position? Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa. Mga kapatid, kung ikaw ligtas, dapat ito yung bahay mo. Dito ka in. May nag-invite sa akin. Hindi ko na sasabihin kung kailan. Ano? Sabi ko, Pastor, nung mabasa ko pa lang ang inyong invitation, minaramdaman agad akong kaba.
Ha? Hindi madali eh. Sabi, Pastor, pagpunta mo dito, just feel at home. Kapatid mo kami. Amen? Bakit ang iba hindi ma-feel at home? Baka tag-ibang bayang ka pa. Are you with me? Kaya kung ligtas ka na, baptize ka na, atin to. Hindi ka estranghero. Tayo ang nagtutulungan dito. Tayo magpapalakasan dito. Hindi ka na estranghero. God changed your situation from the power of darkness into a new power. That is the kingdom of God. From bad situation, from bad position, from a new position. From darkness to light, from condemnation to acceptance. Ito pa, Philippians chapter 3 verse 20. Andiyan po ba kayo? Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Wow. Kaya sabi ko sa inyo, ang pinakamalaking problema, hindi yung kahirapan. Bakit? Palangit ka naman. Man, hindi ang pinakamalaking problema ay karamdaman. Bakit? Palangit ka naman. Amen. Hindi ang pinakamalaking problema, hindi ka nag-aral. Bakit? Palangit ka naman. Ang pinakamalaking problema, yung hindi mo tiyak na palangit. Bakit? If you are not yet sure that you're bound to heaven when you die, you're going to hell. Kaya kung palangit ka, be happy. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Amen. Minsan nakakalungkot Kaya tayo malungkot na ikipagsabayan tayo sa standard ng mundo. Ang hanap din natin ay kung ano yung hanap ng mundo. Pero sa totoo na, nasa iyo na ang pinakamahalaga. Bakit? Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Sino dito yung kapwa ko, taga-langit? Wala yata. Sino dito yung kapwa ko, taga-langit? Purihin ang Diyos. Why? God is able to change situation. Ano yun? A new position or a new power and a new position. Ano yung magandang position mo? Hindi ka na pa impyerno. Palangit ka na. Anong papakinabangin ng tao na makamtan niya ang sanlibutan ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa? Kaya kuya boy, ikaw ay Don Boy narito. Hindi yan exaggeration. Hindi yan fantasy. That is a reality. Why? Dahil si Kristo talagang Diyos na tagapagligtas at nagliligtas. Nakakahili ang mga nakakalakad kung iisipin ko ang sitwasyon ko. Pero pag pinalakaran ko ng Bible, ito may matatapos din. Ako na may palangit. Kayo ba tiyak na ninyo palangit? Pag hindi nyo tiyak, yan ang inyong pinakamalaking problema. Gumanda ka na. Bakit? Pag gumanda ka, halimbawa, tatagal lang yan hanggang 30, 35, 37. Pag abot mo na ng 50, di ka na nakikinig ng mensahe, tulog ka na. Sa totoo na, ang ganda-ganda ng mensahe, tutulugan mo lang. Ano ka ba? Amen? Nakakaabot ho ba ang mensahe? Sa totoo na, kung iti realistic sa iyo, isa ka sa masaya sa nakaupo kung ligtas ka. Hindi yung patulog-tulog ka lang. Ano ka ba? Doon ka nga sa labas na hindi ka nakakaawa. Ha?
Nakakaabala sa akin yung mga patulog-tulog. Gandang-ganda ng sinasabi. Alam mo, tutulog lang, doon ka muna sa labas. At nakaka-apekto. Tama ba? Maganda ho ba sinasabi? Maganda ho ba? Kayo ba'y masaya na ikaw ay palangit? Ha? Check mo ba talaga na ikaw ay palangit? So, be happy! Yung iba hindi pa alam, tapos ikaw alam, tutulugan mo lang to. If I were you, rejoice. Kahit anong problema mo, yay! Come what may, kung ano-ano mang, sabi ng mundong kamalasan na mangyari sa akin, I know I'm bound to heaven. Wala nang kalungkutan, wala nang kamatayan, wala nang kulubot. Lahat ay kalwalatian. Purihin ng Diyos. Pero kung di ka ligtas, gumanda ka na. Ini-imagine ko rin, Sister Norma, Sister Lorna. Way back 1970s. Siguro sa section ng mga yan. O, tama, napapatawa si Kuya Rude. Di ka? Kuya Rude, kung babalikan mo yan, hindi, at least doon man lang tayo mahibang tayo sa pagbabalik tanaw. Given yan ang reality eh. Ano? Sinay ng Chari siguro. Way back 19 forgotten. Siguro mga shape ninyo, parang lumba-lumba. Kaya kung may pagmamalaking ganda mo ngayon, bumilang ka lang ng mga taon, wala na yan. Ikaw ang pinakagwapo ngayon, bumilang ka lang ng mga taon, wala ka na. Ay, may tuwan-tuwa sa mukha ni Eddie Gutierrez, pero yung huli kong makita, nako, laylay na. At talagang mukhang kontrabida na. Pero salamat, tayo palangit. Kaya huwag kang masyadong kumahub sa lupa. Sapat na tayo nakakakain. At kung ikay may yumaman, dapat yumaman ka para tumulong. Hindi puro sarili. Hindi ka mapupunuan para tumulong sa gawain. Bakit? Ang ating kagalakan ay sa piling ng Diyos. Kaya nga may malaking problema. Ang pinakamalaking problema mo ngayon, pag hindi mo tiyak na ikipalangit. Then finally, new pardon. Verse 14. Verse 14 sa Colossians chapter 1. Pakibasa nga na lahat. Muli may binanggit na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran. Bakit new pardon? Kasi may mga taong mali ang pananaw sa kapatawaran. Tingnan po natin ang Jeremiah chapter 2 verse 22. Pakibasa ulit. May mga maling paniniwala ang tao para kay luminis. Kailangan ikimabinyagan. Kailangan mo magpakabait. Kailangan mo ang lahat ng sacraments, ng mga tradisyon. Pero sabi ng Bible, maghugas ka man ng lihiya, magbunton ka man ng maraming sabon. Gayon may natatala sa harap ko ang iyong kasamaan. Ibig sabihin, walang nakapag-aalis ng kasamaan ng kasalanan. Pero ang liwanag sa verse 14, tingnan po sa verse 14, balik tayo sa Colossus. Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Salamat. Kaya pa na ako'y pupunta sa langit dahil walang kasalanan na hindi napatawad ng Panginoong Jesus. So God is able to change situation. Ano yun? A new power. Mula sa padating alipin ng kasalanan, alipin ka ngayon ng kaliwanagan. Di ka sarap? Di ka sarap? Pandalwa, a new position. Di ka sarap? Dati kang nasa kadiliman, ngayon nasa liwanag. Dati kang rejected, hinatulan, pero ngayon tanggap ka na. Dati kang estranghero, hindi ka palangit, pero ikaw ngayon ay palangit na.
And ito maganda. Ang daming taong litong-lito kung paano mapapatawad. Pero salamat, ang linaw sa atin. A new pardon. Liban na lang sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Pero sa kanila, nabayubay na si Kristo sa Kalbaryo, kung hindi ka raw magpapabinyag, hindi ka mapapatawad sa kasalanan. Wrong. Wrong, hanap buhay lang yung binyag na yan. Ang nakapaglilinis talaga ng kasalanan ay ang dugo ni Kristo. Last, 1 Peter 1:18 and 19. 1 Peter 1:18 and 19. May magsasalita pa tayo sa ating ngayong unahan. Pagkatapos ko. Nakita na ho ba? O hindi, 1:18 din. At Tagalogin natin. 18 muna tayo. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi na mga bagay na nasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng mga magulang. Kaya wag ho kayong laging tali ng mga pamana, mga tradisyon. Verse 19, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa orderang walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Amen? Ang Diyos lang ang kayang magbago ng iyong sitwasyon. Ang iyong dating sitwasyon, masama. Saan ka dadalhin ng Diyos? A new power, a new position, a new pardon. Tayo mag-pray. Panginoon Diyos sa langit, salamat po